So, paano nga ba ako nakalagpas dun sa lugmok scenario or lugmok era up until naging okay na ako? Charis. So, this is not to brag what I have achieved right now, but this is to inspire you guys kung mai-inspire kayo, but hindi ko naman kayo pinipilit. Charis. Defensive? No. Ano nga ba yung ginawa ko sa finances ko para talagang makastick to a budget tayo, and maybe makukunan nyo to ng lesson kung gusto nyo i-apply, pero again, walang sapilitan. So let's get into what I am actually doing para ma-okay yung finances natin at hindi tayo mapunta sa pagkalugmok ng pangungutang. Yes, I've been there, been that. Sabihin nyo na lahat. Nagawa ko na yarn at ayoko nang balikan. Charis. So, sana mapanindigan natin, no? Kaya hihikayatin ko rin kayo. So, these are just few things that I am doing para makastick to budget tayo and maagapan natin yung pangungutang instead of having the exact cash para hindi na tayo mapunta pa sa pagkakalugmok at bumalik na naman ulit sa pangungutang. Okay, so paano nga ba? I have two pouches in here. So, first off is ito yung budgeting pouch ko. And the second is my everyday pouch ko. Everyday, ito yung dinadala ko. Ayan. So, inside, papakita ko siya sa inyo. Ganyan siya. Inside is mayroon dito card holder. And ito lang naman yung mga tita cards. Tita cards, yes. Mga rewards cards, actually. Kompleto ako yarn. Name it and you'll have it. Charis. And the second one is my minimalist wallet. Ayan siya. So, andi dito yung everyday spend ko na ATM, which is GoTime, and then driver's license. Ayan lang yung mayroon dyan. And then, I have just 50 pesos in here. What I did is, or currently, ang ginagawa ko is, dahil meron nga akong everyday pouch in here, dito ko nilalagay yung pera na gagastusin ko for that day. Or say for example, aalis ako, mag-groceries. So, grocery lang yung dala kong pera. Pang grocery lang yung dala kong pera. Okay, gets? So, next up is with this pouch, my budgeting pouch. So, tinatawag ko siyang budgeting pouch. Since andi dito yung mga nakakategorize na pera within the week. So, binabudget ko siya like this. I don't know if you guys have encountered this kind of budgeting, which is a sinking fund method. Maraming category na po pwede nyong gawin dito, but me personally, i-update ko lang kayo. Charis. Papakita ko siya sa inyo. First, Ziploc is actually for kids allowance. So, ito yung money or pera para sa allowance ng mga anak ko. So, I have 100 for my bunso and then 400 for my eldest. Yes, sa college student ko. 400 lang siya for a week kasi baka isipin nyo grabe naman yun. So, magkano lang per day. So, sa 400 kasi 200 siya per day. Pamasahe lang to. And then, yung pagkain naman is kumakain siya before umalis ng bahay. And then, lunchtime, dito na siya. And then, most of the time is virtual sila, like sa bahay lang yung iba nilang classes. And then, yung 2 days lang yung pagpunta nila sa school. So, basically, 200 per day lang yung binibigay ko sa aking college student. So, again, this doesn't work to everyone kasi iba-iba naman tayo ng pangangailangan. Okay? So, this is just going to be your sample kung paano nyo gawa ng paraan para hindi kayo like mawala dun sa budgeting method or budgeting era, diba? Kasi aminin na natin guys na yung pagbabudget talaga ay isa sa mga nakakatulong sa atin para hindi tayo ma-out of budget. Yes, kasi bawat pangangailangan is may nakalaan na. Dapat ganon. So, ito lang naman yung mga ginagawa ko para hindi na ako na-stress kung saan kukuha ng pambili ng ganito or saan kukuha ng pambayad ng ganito. So, ayun na nga. So, ito for kids allowance. Second is food and groceries. So, currently, meron lang ako ditong 1,000 na natira. Kanina, 1,500 to for a week. But ngayon is 1,000 na lang kasi yung 500 ginastos ko na. And i-share ko din sa inyo kung
ano-ano nga ba yung mga nabibili ko sa 500 na yon, and magkakasya ba yon. Basically 500 is not enough for a week, kung kaya naman 1,500 siya. So sinisikap ko talaga na ito lang. So ang concept talaga ng pag sinking fund na ito is pag naubos na yung laman ng particular category na to, is wag ka nang gumastos. Ganon. Kung kaya naman napipigilan kang gumastos ng gumastos kasi iisipin mo, oh my god, magkano lang ng yung natira, and then ang layo pa ng Sabado, 'di ba? Ganon, or Linggo. So ayan, so may natira pa akong 1,000. Ang napamili ko kanina is karne at gulay, and then bumili din ako ng tinapay. So yun lang yun. So basically yun nga lang, kahit karne at gulay is minsan napagkakasya ko na, and i-add ko na lang doon is yung manok tsaka bigas namin and itlog. Yun lang yung mga basic food na kinakain namin. Yes guys, and yeah, napagkakasya ko naman yun. But if you guys are interested on how I do it, then just let me know or comment down below. Okay, next up is for my gas, like gas ng aking motor. Share ko lang, pag may motor kasi talaga kami or tayo, is mas makakatipid ka. So I'm so happy na last December 30th of 2025 is na-approved ako. Yes, utang siya, pero ginawa ko siyang just 1 year and a half to pay para hindi malaki masyado yung babayaran ko. And yeah, I'm happy na na-approve ako, and laking tulong talaga kesa magko-commute. Imaginein mo yung per day ko is gumagastos ako ng 300 just for the transpo kung walang motor. But for the gas, kung may motor ako, is I only spend 200 pesos for the gas. And cash na yan for 1 week. O, diba? So, isipin nyo kung gano'ng kalaki yung natitipid, diba? And aside from that is, hindi ka nahahassle. Hassle kasi dito sa amin kapag ka nagko-commute kasi sobrang layo kami from pamilyan. Next up is eat out. So, may budget ako for our eat out kasi minsan pag lumalabas kami, we never know kung kakain tayo sa labas, at least may budget tayo. And pinagkakasya ko lang yan kung ano lang meron dyan. So currently, I have just 1, 2, 3, 400. So wag na tayong lumagpas pa dyan kasi yan lang yung budget natin. So eto yung kagandahan ng nagsisinking fund ka kasi nalilimit mo yung self mo to spend more. Okay? Next up is, meron akong for shopping, but lately, I'm so happy and proud, a little bit proud of myself na hindi na ako nagpapanay-panay check out sa online shops. Kaya 50 pesos lang yung nilalaan ko dito, diba? And hindi pa siya nagagastos, diba? 50 pesos lang yan pero hindi pa nagagastos. Last but not the least is for the extra. Meron akong extra. Dito ko naman nilalagay yung mga natitirang pera sa mga lahat ng sinking funds na to. For the week, say for example, may mga natitira dito, tinatanggal ko at nilalagay ko dito. And then later on, pag enough na yung mga nandidetach or malaki-laki na siya, is dinideposit na natin sa ating mga savings account. So these are just few things that I am actually applying to myself para makapag-stick to budget tayo. And the main key for this to be successful is be true to yourself. Charis, panindigan mo yarn. Kung anong sinet mo sa sarili mo na gagawin mo dyan is gawin mo. Discipline is the key. Kasi kahit naman may paganyan ka, kung hindi mo rin naman magagawa ng tama is wala din. So that's it for this video. Thank you so much for watching and see you in my next one.